sa DWIZ. Programang sasaguhin ang iba't ibang isyu at mga balita. Karambola sa DWIZ. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambola sa DWIZ. Programang pwede kang mag-unsya, pero pwede ka rin mas-crash. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Karambola! Karambola! Samala ako po si Christy Cruz, ang guest. Mapapakinggan at mapapanood kami sa aming website, twiz882am.com. At dito maaari niyong i-download ang aming mga apps for iOS and Android para mapakinggan kami via internet audio. Live din po kami sa aming social media sa DWIZ882 Facebook page at sa aming YouTube channel. Huwag pong kakalimutan, like, share, follow, and subscribe. Very active din po ang aming comment section. So, we welcome you to participate doon sa aming napakasutil na audience. Ay! Magandang umaga sa inyo. Good Mapapanood din po kami sa aming digital free TV ni Aliw 23, Sky Cable Channel 72, Signal Channel 24, TV Plus Channel 27, at GMA Affordabox Channel 32. Available din po kami sa Signal TV devices and TV sa ibang sa ibang mga digital TV devices and receivers. Huwag po kakalimutan, rescan kung hindi ninyo nakikita sa ngayon. At lilitaw na rin po kaagad ang Aliw 23. Magandang umaga. Good morning. Good morning, Jonathan. Good morning. Good morning, Joel. Good morning. Yung Naka-mini skirt po. Kako yung prompter natin, photo finish siya pag lumabas. Okay, anyway. Naka-mini skirt na itim. Morning, Mas. Pero Morning. parang Jonathan, naka-boots. Boots, pare. Parang, Pero walang latigo. yung boots niya. Hindi naman tayo. Sinid O'Connor ang kanyang... The wrong lawyer. Okay. Aray. Nasa Amerika yun. Ganun ba? Nasa US. Oo. Nagkukunyari. Nagkunyari na siya ang naglalatigo. Yung pala siya ang nilalatigo. Allah. Siya ang nilalatigo. Ay. Hindi siya naglalatigo. Hindi niya kaya yun. Ganon? Oh, yes. 34 accounts lang siya. Ay, sus. Grabe. Okay. Kailangan 45. Uy. Happy birthday muna. Kanino? Kay President Bongbong Marcos. Uy, yung Birthday Pangulong Bongbong. Ginoong Pangulo. batang-bata pa to eh. 66 years old. 66. Pero does not look like it. Talaga, 66, mukhang 40. Oh, so Hindi nga, happy seryoso. birthday, Mr. President. Okay. May the good Lord bless and keep you always. God bless, God bless. For Ang our country. ngayon ang birthday niya, pero kahapon, nagsalita ang Pangulo at sinasabi niya, yan daw rice, price control. Okay naman daw sa ngayon, so far. Okay? Yung initial shock daw, yung mga retailers nagsara, ayaw magbenta. Nasolve na raw yun ng pamimigay ng pangako na dahil bibigay hindi pa binibigay, pangako pa lang. Well, may deadline sila hanggang ngayon lang eh. Which is because hanggang bukas. Dahil bago magkampanya Comelec. Comelec. Pero binigyan daw na exemption ng Comelec eh. Oh. Ganon. Di ba? Binigyan. So, tuloy-tuloy daw yan, pero hanggat maaari, sabi ng DSWD, tatapusin nila yung pamimigay hanggang bukas. Ako po, tall order yan. Hindi mahirap eh. Kasi paano ba ang papamud-mud pagbibigay? Dito pa lang sa Metro Manila yan eh. Yun nga ang problema niyan eh. Paano yung sa ibang lugar? Naku, Bisoy, paring Bisoy, abangan mo na. Pamumudmura ka dyan sa Parañaque. Sa Metro Manila. Metro Manila ka mo eh. Hindi, meron din sa mga ibang probinsya. Okay. Through DSWD. Kaya lang, siyempre, medyo may mga gaps na hindi na nagagampanan kasi hindi naman lahat ng mga DSWD offices ay nakapag-prepara for this purpose. Pero more than the price control, as we mentioned dito sa atin, sa programa, I understand that
sina Presidente and then the Department of Agriculture and all the other offices involved will also get into motion yung pinag-uusapan natin. Kahapon na binabanggit natin yung tungkol dun sa mag-tender sila sa mga hoarders. Total, identified na naman nila yun eh. Okay. Yung Ngayon, whatever na iiwan pa dyan, bilhin na nila. Yan. At para sila na government na in other words, i-activate yung government. Pamahalaan na ang bumili. Yes. paano Unahan na gagawin nila. yun wala ng NFA? Hindi. Meron which namang office? FTI. Ibang outfit ka mo. Yeah, the NFA actually is still there. Hindi Yeah. lang inactivate yung ibang mga Hindi activities. na sila pwede. Pero under the law kasi, ang kanilang papel na lamang, tagatago ng bigas. Yung buffer na kung mayroong disaster, ilalabas. Hindi sila yung bumibili. Butikero na lang. Pwede sila ngayon. Pwede pa. Of course, the president can always say, pati yung FTI. Pero They sir, can always do that. with all due respect, FTI po, real estate na po. Hindi. The FTI as an FTI. Ang ganda nga, yung Hindi, FTI as a corporation. Buhay yun. Buhay yun, buhay as a yun. corporation, not the Yung mga facility. marami. Not yung sa Tagiga. Okay. PITC. There are other government okay. agencies that can handle that. Even Pero the mainly NFA. kasi, yung PITC, importation. Yes. Saka Well, government to government basically. Yan na nga ngayon ang issue, main issue, mga kababayan. Ito po, yung importasyon. Ang Tariff Commission daw, maghihiring na simula sa Makalawa. Sa Biyernes, mabilis mag-schedule. On the tariff cuts. Okay. Ito ang question. May nag-propose ba, naghain ba sa Tariff Commission to lower the tariff? Ang nag-propose yung economic team. Ang alam ko dyan, media lang yon. Ha? Baka masyak na naman ang economic. Hindi team kailangan natin, ng bro, Tariff Commission makatanggap ng formal. Nakatanggap na ba sila? Pero nag-set na sila ng public hearing. Uy. Baka verbal. Hahabol na lang. Hindi ko alam. Ano yan? Hahabol. Then may nag-file na raw, Foundation for Economic Freedom. Okay. Wow. Sina, ano yan? Men Santana. Ang bilis nito. And I understand why. They are voting it. If you are the consultants of Benjok, no, you can always... Hanggang ibababa raw po from 35% to 10%. Immediately, nakakuha tayo ng, ang media nakakuha ng reaction sa mga big business organizations kamukha ng Federation of Filipino-Chinese Chamber of Commerce and Yes, Industries. Okay? At yun naman mabilis din sila At ang PCCI, Philippine Chamber of Commerce. Yun din, with alacrity. Oo, mabilis Galing, yan, ano? mga yan. Mabilis yan. Ang pinagtataka ko lang, mga attorney, Joel, Jonathan, bakit ang media, nung nireport nila to, ang kanilang kinuhanan lamang ng reaksyon, yung big business? Bakit wala yung Farmers. Oo nga. sila yung unang-unang tatamaan dito. Ganito po ang sitwasyon natin. Ang kailangan natin bigas, nasa 16 million metric tons. Okay. Ang ating production ay lagpas sa 12 million metric tons. Therefore, mahigit sa almost 70% ng ating kailangan bigas ay local production. And yet, sino ba ang maaapektuhan ng tariff na yan? Hindi ba local production? Pero wala ka naririnig sa media na report tungkol sa side ng mga farmers at tungkol lang doon sa mga big business. Baka hindi umabot. Pero one-sided Baka hindi umabot sa deadline. And then, they also echoed yung mga sinabi ni na Leonie Montemayor at saka saka Sinag. More or less, they speak Na, for the farmers. So, ang sinabi nila, Ang sinag pro-import hindi, yung Sinag hindi. Yung Sinag sabi nila, for purposes of this particular issue right now, wag mag-import. Wag magtaas ng wag magbaba ng tariff. Wow. We are talking about the tariff eh. Yung importation, sila naman they consider it necessary as long as the production is going to be very very slow o kaya maliit, etc. Pero ang sinasabi na ng mga yan ngayon, pati yun ng FFF, meron na tayo. Record harvest na sila. Nagka-harvest na sila ngayon. Oh. So, why are you talking about lowering the tariff? Just At this point. Just in case. Well, ang gusto pa nga Ganun ang zero, mga hindi lang gimmick yan. 10%. Well, anyway, ang dahilan daw ho
ng economic team, lalong-lalo na pinangungunahan ni Finance Secretary Benjamin Diokno, na ibabayan taripa sa bigas sa 10% para raw po mapigilan ang pagtaas ng price ng bigas. Okay. So we are addressing this problem at ang ating solusyon nandoon sa 1/4 na parte ng ating supply, which is the importation. Di ba, sinabi ko na nga mahigit sa 75%, almost 80% ng ating supply galing sa domestic. Pero ang ina-address natin yung nasa 20-25% lamang na supply, which is the importation. There's an imbalance here. Yun ang ating sinasabi. Kailangan makarinig din tayo. Ano ba ang measures for the domestic production? Hindi lamang sa importation. Para bang ang solusyon natin? Parang hindi balanse, no? Alam natin yung importation. Skewed in favor. Inamin nila ng mga economic managers na kapag tinagalan yan, tariff na yan, madi-discourage ang mga local farmers to plant. Inamin nila yan. Okay? Actually, ang dapat na sinasabi ng mga yan, at this point in time, unang-una, mayroon na tayong mga bigas na nandito. We don't need all of those na sinasabi nila. And we don't need to lower the tariff at this point in time. Bakit mo ilo-lower ang tariff at this point in time? Kasasabi lang natin that because of the price control and apektuhan lahat ang nag-lower na nga ng prices ang world market sa rice Talaga? Oo. Dahil nag-price control tayo. Pare fake news yun. Sabi ng mga at least sinabi. At least, what I'm trying to say is, there is no urgency insofar as lowering the we are talking about lowering the tariff. We are not talking about importing the remaining balance of what we need for now. Yan ang pinag-uusap. Tariff Yeah. Bakit tariff nga? Bakit ang laging sisi nasa tarifa? Ito ba tariff problem? Ang alam ko sa tariff commission, kapag humina-aaping local industry, tsaka yan tariff na yan. Oo, para makapag-import Hindi lang ka. yun. Yung mga dumping, yung mga ganyan, Yung yun ang main papasok. role yan Plus, ini-ignore yung taripa, yung automatic na sa excise taxes, Yes. sa $80 per barrel, na automatic suspension of the excise tax. Yan, obvious na obvious. You no need to make any pronouncements. Automatic siya. Under the law. Siya. Pero itong pag Pero we initan gloss over natin it. yung sa yes, we're ignoring it actually. So ang tariff po, nasa bigas lang ang issue. Bakit yung tariff sa oil? Sa iba, di ba? Iba. Not just oil, pati. Ang sinasabi pati natin dyan, there is a tendency, pag nagkaroon ka ng ganyang pagbabago, tuloy-tuloy. In other words, hindi na babalik sa dati yan. Mayroong ganyan na nangyayari sa ating kultura. Yung pag umakyat yung Pag umakyat, wala na yan. Wala nang baba. Pag bumaba, wala rin yun. Pagka nag-provisional, nagiging permanent. Nagiging permanent. Tsaka meron ako si Tadyan, yung pong Foundation for Economic Freedom. Oh. It's a lobby group. Uy, ayan So in na. other words, meron silang pinoproteksyonan na sektor. Lobby sila Ako. Okay? Ngayon, kapag kayo ang naghain yan, sino yung nire-represent nyo? Ang senior advisor Lobby yung group. paborito ni Pan Joel. Sino? Yung globalization. Privatization, etc. But you use lobby as a verb, as a noun, but basically as a bad word. Bakit ganun? Wala akong... Wala ba? Okay. Ang sinasabi ko, Kasi init siya mong ganun ang lobby group po, may interest Yeah. na pinoproteksyonan. Correct. Okay. Kung sila maghahain yan, ibig sabihin, meron silang nilalakad para doon sa kanilang sektor na pinoproteksyonan. Okay? Ang problema dyan, agad-agad sa Friday may hearing. At naiintindihan ko naman dahil itong bigas na meron akong binabasa na study na pinagawa ng Philippine Competition Commission noong 2019 Okay. tungkol sa bigas.
Kasi itong study na to, paper, is preparation or as a reaction to the tarification of rice. Yung rice tarification law. O gusto nilang subukan, mahanap, kung meron nga bang kartel. Ang kanilang konstitusyon, wala naka-register na kartel. Siyempre. Bakit Bakit mo naman i-register? Ibig sabihin, hindi formal. Cartel LTD. But the market had a tendency na magsunod-sunuran ang mga malalaking rice traders sa move ng isa. Hindi mo mapapatunayan kung nag-uusap yan o hindi, but there is that tendency. Yes. Di kartel na yun. Kaya nga, Cartel-like Kahit nga behavior. hindi na sila yun. mag-usap. Pero ang kanila, they were talaga sa kakulangan ng data. hindi. Which is the perpetual complaint Issue. of everybody here. Especially in the Kakulangan ng DA. data. Kasi even if they do have data, you go from one department to the other, maglipat-lipat ka ng departamento, magkakaiba sila. Kahit yung data is supposed to be on the same thing. Halimbawa, Okay. hectarage devoted to rice farming. Aha. Ibang department, iba yan. Iba-iba. Annual Baliw average ka. of yield, harvest. Ang hirap mga... Yung cartel, parang ano yan eh. If it walks like a duck. Correct. Talks like a Talks like a duck. Therefore, it's a bird. No, but i-distinguish nyo ang cartel at cartel-like behavior. Ayan. Dapat magkaiba yan. Para kay Para, alam mo, Para yung paborito mo. Hindi kasi alam mo, pag nagmi-meeting minsan yung mga industry, they discuss problems of the industry, Okay. how to help each other, para sa technology Alam mo, transfer, how to work with Pag ganyan government. distinction sinasabi mo doon sa amin sa Ilocos. Ilocos, babatukan ka niya. Iilag. Yan lang, Ini-explain ko lang sa'yo, ganyan ang kalakaran ng industry, ng mga industriya. Masimento, mabigas, Cartel at saka cartel-like, pare-pareho lang. Ganun ba yan? Actually, in terms of effect, walang difference. Semento, bigas. They discuss corporate social responsibility tendency po to initiatives. act like a cartel. Wak- Pareho din na wak- effect. Pareho na yun. Oh, sige. At saka nila, Oo. kita din I'm sila. becoming a voice of reason sana. Well, voice of rationalization ka eh. Hindi voice of reason. Ay, di ba? Voice of rationalization. Okay. Na kamukha Kaya ng iyong paborito. nag-Amerikana na nga ako. Namaskip? Namaskip. Hindi masikip. Wala ako nun eh. Magmula daw, yun daw pong mga agrarian reform beneficiaries, meron ng bagong IRR na pinirmahan ng presidente. Magandang balita to at least. Yung Agrarian Reform Act po, meron kasing mga 600,000 Okay. na beneficiaries siya na taling-tali sa utang. No? Isang gustong gawin ng presidente para makaahon na sila doon, write off. Okay? So, nagkaroon ng Agrarian Emancipation Act. Yes. Ano tawag dyan? Yan yung Republic Act 11953. Yun ho, interesado Bago. na basahin yan. Yung mga condonation ng mga debts. Okay. Pinirma na ho ng presidente yung ano ba tawag doon? Implementing rules and regulation. Yan. So, tuloy na yan. Yan makakagaang. Sa problema ng mga at least nung 600,000 na farmers na yun. Nireport nga natin kahapon, ayon sa PSA, Philippine Statistics Authority, 30% ng farmers below poverty line. Ibig sabihin, hindi po sila maka-afford ng 3 square meals a day. Okay. Farmers yan. Yung mas mataas sa Fisher almost 31%. Nasa lupa na sila. They're close to the earth. At Walang below papa- poverty Ang line. kailangan ngayon dyan, since emancipated sila as far as their burden, yung financial burdens are concerned, yung organization na nila will work out para they can actually become agrarian reform communities and they can actually provide the necessary support
para sa ating rice production, kasi karamihan naman dyan rice eh. Oo. Doon sa mga beneficiaries. Doon sa mga beneficiaries. Kasi yan ang naging, yan ang kakulakan, sa totoo lang. Dati kasi, meron tayo agrarian reform efforts and everything, kaya lang hindi na-organize. Kaya yung mga individual farmers, kanya-kanya silang kahig. Hindi po pwede yun. Kailangan may organize mo sila. Sa ibang bayan nga, hindi lang yan ang tulong na nakukuha ng mga farmers. Iba doon. Grabe ang Kompleto, subsidy. financing, etc. at lahat. Kaya Kasi isa lang ang dahilan nila. Kailangan natin yung produce nila. kagaya sa yung mga naging successful na agrarian reform, Taiwan, China of course, and then yung sa Israel, that's also kind of agrarian reform, yung kibbutz nila. Talagang it's a community of producers. At nandoon lahat And yung support. heavily funded sila, subsidized. Tsaka sa Taiwan, ang ginawa nila, noong dumating doon si Chiang Kai-shek at maraming landowners, nilagay na lang nila sa wall at tapos pinagbabaril. Wala, hindi mapag- Simple-simple yung ginawa doon. Sa Thailand, ganun. Wala Sa nang Thailand, hearing. ganun. Wala nang hearing. May kikwento, may naging isang popular na movie, in fact series sa Netflix, yung may mga na-trap na mga bata sa cave sa football. Sa Thailand. Sa Thailand. Now they did a lot of rescue mitigating efforts para makuha yung mga bata matagal. One of them was finlad intentionally yung mga rice fields dun sa tabi ng bundok kasi binubuhusan nila ng tubig sa loob. At tinatanggalan ng tubig sa loob ng bundok para bumaba ang tubig, yung mga bata hindi malunod. Pero isip mo, lulunurin mo lahat ng rice field sa gilid. Now, pinakita sa movie na yung mga magsasaka, naku, sige, hindi bali, Sacrifice kami para sa mga bata. Ang hindi sinabi dun sa sining yon, lahat yon sinubsidize ng gobyerno. Binayaran lahat ng nilunod na dapat naman pa-harvest season na noon at that time. Kung dito yon, baka yung mga magsasaka na, sige, wag na lang. Pero that's a bad thing to say naman siguro. But, di ba, wala silang makukuha ang supportang ganun siguro. Hindi, kaya meron dito. Meron din. Ayuda nga eh. Ayuda. Pero merong konting 15,000 pero. meron konting drama. Okay, Kasi nga, nung inilabas ng DAR, Department of Agrarian Reform, yung IRR, at ang presidente ang kanilang guest. Okay. Ganito yung konting drama. Timely daw yung pagkakalabas ng IRR. Kasi napakaganda raw na birthday gift sa kanya niya. Okay. Yan yung konting... And it's also... may sense of rin pala itong... presidente natin. Hindi. Tsaka yan, meron, madrama talaga yun. Dahil nga... Pare, 600,000 farmers hirap na hirap. Unang-una, yung PD27, which was the agrarian reform law during one of the first measures after martial law was declared. Yes. And then the agrarian reform secretary, emancipation, the agrarian reform secretary at that time was Minister Conrado Estrella. Yes. The secretary right now is Conrado Estrella III. Kaya mayroong gano'n. Anak ba yan? Anak? Hindi. Apo na to. Umabot na sa third generation. So, we are talking about agrarian reform that has been over the generations. Yes. Bakit siya agrarian reform? Ang tagal-tagal, hindi natin na perfect. Kaya nga, Nauna tayo ang daming ang dami ng ang dami ng batas, etc. Ang government program, when it comes to agriculture, ay parang second class. Mahina lumabas yung pera. Mahina ang implementation. Merong ako reporter. Naka-reporter ko sa Philippine Star na ang kanyang coverage agriculture. This was what? Almost 40 years, 35 years ago. Nagko-cover siya ng agriculture. Ganito yung sabi niya eh. Mula nung nagko-cover ako hanggang ngayon, pareho pa rin ang situation. Sa agriculture, kawawang-kawawa yung mga farmers. Teka muna, Bakit hindi natin maasikaso yan? A lot of farmers got their lands. There are certain sectors na naging maayos. Grazing. Hindi. Dati rice, masagana 99 nga, it was a success marami lang mga nagsasabi na masyado sinubsidize. Siyempre, subsidize mo yun. Coconut industry.
Nung panahon ni Ambassador Coangco, successful yun because pero ngayon, total na naman. total approach ang kanila eh. Okay. So there you magmula sa planting, funding, pati yung pag-aayos ng mga there you mills, go. etc. You hit the nail on the head. Total approach dapat. Whole of yung mga ganun. Pero bagsak, Ngayon, pababa nangyari. ang coconut. Ngayon, nangyari. Sugar natin, wala. Hikahos, crisis yan. Kaya naman nangyari yun sa coconut industry dahil pinagpira-piraso nila. And it was mired in a lot of lawsuits. Ang banana industry daw, saging. Number one tayo I saw dyan what dati. you did there. Yan, banana industry, we were also successful for a while. Pero ngayon, medyo nagkakaroon na ng Nagkakaroon po labang-labang. ng problema. Ang mga successful ngayon, yung mga pineapple canning. Matagal na yun. Dahil ang protection niya nanggagaling sa DTI, nagkaroon nga daw ng free trade with Korea para makakapag-export tayo ng more canned pineapples. Okay. Ay dairy, ice cream, malapit na yan. Dairy? Tsaka coconut water. Really? Ang Baby problema steps, sa coconut baby water, steps. para i-export yan, mas mahal pa po yung packaging kesa doon sa content. And then, Parang 1,000 times. Sa totoo lang, kaysa tapos kung ngayon, sa- may mga revivals. Kagaya ng cacao. Okay. Mayroon mga Uy, ganyan coffee. na effort. Ayun. Coffee. May mga ganon. Ay, yung mga high-value crops. Kaya kailangan na naman natin ngayon yung talagang focus na effort pagdating dyan sa mga alam natin na kaya natin gawin. Focus, ha? Narinig ko na naman, pinag-usapan na natin kahapon yung focus. Hindi Focus! ko pa rin naintindihan. Hindi, technical working group yun sa housing. So that they can focus. Focus. O, yun sinasabi ni Jonathan. Hindi. Gano'ng katagal sila focus dyan? Hindi ko alam. Basta may per Wala pa diem, ng may timeline. focus. Focus lang meron. Focus lang. Okay. So, there are a lot of efforts eh. Oo. Hindi lang along the way, nagiging Aha. Pero ito po ang sinasabi ng marami. Hindi na po pwede yung mga dating gawin natin sa agriculture na pwede na yan, pwede business na. as usual, hindi pwede yun. Kailangan ngayon halos close to a revolution. Drastic measures, big time movement. Kasi po nakasalalay ang ating food security. Okay. Diyan. At alam na natin, buong mundo, yan ang problema ngayon. Kagaya ngayon, na-revive natin yung sa poultry industry. Baka maging ano na naman yan, pag napabayaan yan. Kasi ito na naman yung mga ibang mga efforts na talagang yagyagin nila dyan. Pag nakita nilang ang ganda-ganda Pag ng isang sector, mag-i-import tayo. May mga efforts na naman na gano'n. Magbabalik ang Karambola, oras natin, 8:32 ng umaga. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Karambola, karambola, tuwing umaga. Babalik ang Karambola, kasama pa rin sa impilan, Conrad Banal, Jonathan De La Cruz, Joel Lacsamana. Ako po si Trixie Cruz Angeles. Karambola. A blow for, Fake or ano ba pag-uusapan natin? A blow for fresh freedom I has think been pwede struck. tayong- Ganun ba yun? Ayan. Headline niya. A Hello. blow for fresh freedom has been So, struck. coming on the heels of the acquittal of former Senator Sonny Trillanes of his inciting to sedition charge. Acquitted on the fifth and final tax evasion charge, si Maria Ressa. Ano ba legal ano yan? Hindi nakapublish yung decision ng pero ito po ay sa RTC, ay sa RTC, Court of Tax Appeals. So not necessarily finished as we can see in the case of Laila de Lima. At any rate, dahil tax evasion nga ito and it is a criminal case, maraming pwedeng mangyari dito. Unang-una, kung yung it's a fine point of law at ang interpretation na ito ay hindi established ng mas mataas na hukuman, maaari kang ma-acquit. Kung yung purpose kung yung charge dito requires you to interpret a particular provision of law that is not easy to interpret and there is no precedent. Okay. So malamang dyan po yan pumasok. Yun yung nakikita namin. Kasi wala pa Kahit lumalabas. ano pa. Hindi pa Correct. lumalabas yung ano eh.
Kasi Pero, di ba ito yung yung sa tax case? special instrument yung ginamit nila? yung depository receipt. Correct. PDR, Philippine Depository Depository Receipt. receipts. Which is very good legal invention. Fiction. It's a legal Dito, fiction. Yung pong their Philippine case, Depository Receipt. Yung nag-define kung ano yan, yung abogado nung nag-i-issue. Which was the ACRA law. Yes. Nagsimula ho yan sa ABS-CBN. Gusto nilang tumanggap ng foreign investments. Yung Pero dahil media sila, bawal. Bawal. So they created this legal fiction. Mag-i-issue sila ng receipts, ng interest doon sa ABS-CBN. okay. Pero kapag foreigner ang bumili noon, ang binibili nila, hindi yung interest sa ABS-CBN, kung hindi yung papel lang. Yan yung legal Parang fiction. yung kita lang, pero hindi sila involved in anything else. Really? Yun yung, Oh, yes. parang the interest. Kapag bumababa kita mo, hindi ka pwedeng magsita sa ABS-CBN. Alimbawa, Hindi. foreigner ako, bumababa ang kita ko. According to our the definition of the lawyer, sa kita lang ako Bumababa ang kita ko, hindi ako pwede magreklamo. Bumababa kita ko And therefore, meron akong say sa operation yan. Actually, Hindi iba ko rin pwede kasi yung ihiwalay yun. Nasabihin mo, yun na nga yung fiction doon na hanggang doon ka lang sa kita. Ang kita depende sa operations Correct. So Okay, in that's this legal case, fiction doon. dun sa particular case ng Rappler, meron silang, binigyan nila ng authority yung holder ng PDR na to approve or disapprove bylaws. So meron very Message din specific. direct. Yes. So initially sinabi ng BIR ba yan at ng SEC na in doing so, binigyan yun ng control. At yung ganyang klaseng control, bawal dito kasi nga, Media. hindi pwede ang foreign sa media. So, ang posible, indirectly, masasabi nila na they have a say dun sa pagpapahayag. Kasi very strict yung saligang batas on ownership sa media. Ngayon, ano yung tax case niya? Ang nangyari, Yung sa tax actually, ang case nangyari nito, pati dyan, di ba? Ang ginawa nila yung mga yan sina Peter, yung nagbigay ng assistance dyan sa Rappler. Umidyar. O si Midjar. Ang ginawa nila, Si Soros, George Midjar. Surot. Soros. So, Okay. binigyan nila ng ibinigay nila, dinisperse nila kunyari, yung kanilang mga participation dyan to the employees of Rappler. Yun ang sinasabi nila. Kunyari. Later on na yun. Oo nga. Nung nasita na Nung nasita sila, dinisperse nila. Yung tax evasion yan, kasi dapat daw, kinonsider nila na income, yung pagpasok Nun ng sa pera, PDRs, and therefore, subject to tax. Ang argument nila is pag investment, hindi siya subject to tax. Ngayon, Kung investment yan, may-ari sila. Sila ang may-ari niyan, Yung investor. ng Rappler. So either way, prito ka. Hindi. Yes, It is an investment but not an investment. Ayaw. Yeah. because later on, to avoid this, Parang fake original. Parang to avoid this, nag-create pa sila ng contract. Na sige, hindi na namin bibilin, sabi ni na Media. Bigay na lang. we will donate Donate this. O di donor's tax yan. Donor's tax naman. Kaya yun ang argument ng BIR. Either way, patay ka dyan. Yun nga So, ang tingin ko, Pero na-dismiss. dismiss. Hindi natin alam. Hintayin natin yung decision na, yung decision mismo. But, But again, it means it heralds that there is press freedom in the country. Bakit? Nawala Hindi naman yung issue. number? Actually, Yun ang sabi dito. Actually, itong tax issue nito was not even about... Walang kinalaman sa press freedom. Tax evasion. sabi po ng Agence France Press, Reza fights for press freedom. Yun Wala. And you gotta have faith. This is a press freedom issue. Ano ba kayo? Hindi tax, Hindi Hindi tax. press freedom. Ito yung head, ito yung kanilang lead-in. Philippine Nobel laureate and veteran journalist.
veteran journalist. Nagtrabaho sandali sa CNN. Maria Ressa Oh, sorry. Okay. has battled multiple legal cases and endured online abuses in her campaign for press freedom. First sentence ng report ng Agence France Ang Presse. suggestion, Hindi naman dito. halata. Hindi? ang suggestion ko dito sa mga hoarders, smugglers at lahat, gumawa kayo ng ganyan. Parang Rappler kind. of Online thing. news. Online news, etc. and everything para Lusot kayo sa lusot lahat. kayo sa lahat ng banatan. Banatan. Lusot Press kayo sa freedom tax evasion. Tax evasion, lahat, etc. Whether we like it or not, ito pong kaso ni Maria Ressa, related doon sa kaso ni President Rodrigo Duterte sa ICC. Correct. Ginagamit ho ng foreign press itong si Ressa Para to banatan. get at Duterte na sinasabi kasi si Duterte ang Ay. nagpa-file daw ng mga cases. Okay. Bertugo siya. Yun So, ang sabi. but the more important, ang issue po sa Rappler, hindi yan tax para sa akin. Ang issue niya, yung epekto niya sa ating information. Yes. Basically. So, basically, yan po ang issue yes. natin sa Rappler. Okay? Kasi Hindi yung tax. Ano yung tax? purveyor ito ng ano eh. Okay, ang issue po dyan ngayon, the bigger issue. Purveyor of Tinapos. fake originals. Ayan. Ko naman. Kagaya niyan. Nagsabi, drug war, Hoy, 22,000 deaths. hindi Sabi mo. pwede sinasabi mo, US citizen po to. Ang mga US citizen hindi gumagawa niyan. Okay? Siya lang. Ah, siya lang. Hindi nga niya alam kung ano siya eh. Is he a US citizen or a Filipino? Because she speaks daw against the Duterte administration. Sabi na report, kaya ginagawa yan. Sabi niya. Well, ang buhay pa po na case ni Ressa, yung sa kanyang libel. Yan pa ang bukas na case. Yan tax it's not, sa akin yun, ano na lang yun. Para marami kayong gawin Para mabisi to kayo. keep you busy. Ang napapansin ko rin dito is nobody ever mentions na wala ng corporate personality ang Ang Rappler. Rappler, yes. Hindi nila maano yun eh. Talo sila sa Court of Appeals. Okay. So hindi nila sinasabi kung tumuloy sila sa Supreme Court. Walang press release eh. Yeah, remember when they lost sa Court of Appeals? Hindi, Iniintay ang ko yung balita ay ano eh. naayos na yung kasi private citizen yung nagdemanda. Okay. Di ba? Oo, Balita, yung kinausap ng yung hostage. na-libel. Hindi, wala talaga silang corporate Yung sa SEC. SEC. Yung sa SEC, talo na sila eh. Talo sila. So, but how are they conducting business? Aha. How are they entering into Press freedom yan, ha? Press freedom. Press freedom yan. Yung po doon sa report ng Agence France Presse, Ressa warned that the fight for press freedom in the Philippines was far from over. It is up to us. We hold the line. And this acquittal proved that we can hold the line. Hayop. Siyang bida. Hero na naman. Siyang bida. Pang Nobel to. Nag- Ay, hindi. Pang ano to. Telenovela na to ata. Kasi daw po, ang success, ang Duterte has been succeeded by the son of former dictator Ferdinand Ayan. Marcos. Kita mo? Yan po ang sabi Yan, niya. yan. Sunod-sunod Huwag na ka yan. tatawa, Joel. Hindi kasi yung former dictator. Akala ko tapos lumipas na tayo dun eh. Hindi. Hindi, Buhay hindi pa mangyayari yan. yun. Foreign news to eh. Kailangan yan. They have to mention that. Okay. Standard sa kanila, nabanata ng in fairness Pilipinas. Kasi, si Maria Ressa, well, she can defend herself. She's 59 na to, di ba? Ay, ano ba? Ano ba yung edad niya nakalagay? Who cares? Okay, but what I'm saying, Pero Nobel Rappler laureate. is also, Nobel there are also some people in Rappler na mga kaibigan natin na I have the highest, ano rin, di ba? Sila Glenda Gloria, sila, Ba't di sila nag-resign? hindi ba, they're still fighting. Apparently, they believe in what they're fighting for. Oo. Believers. Yeah, at saka yung mga yan, sa totoo lang, Sino Marites? I would be very hard, it would be, ang hirap makonvince ako na dumarating ang kumbinsyar, ito ang lalabas ng balita or something. These are people na hindi magpapakontrol sa news content. Ika nga. Okay. Meron akong business angle dito. Ewan ko kung gusto niyong anihin ko. Ang business model po ng online news, okay, you depend
on your audience Subscribers. for funding. Yes. Ang mga best example ho niya sa South America. Huffington Post to a certain degree is Yan, ganon, is ganon, a good Oh, model. Huffington Post. Oh. Ang model ng Rappler, kumukuha ng big money from investors. Noong nagsimula yan, ganyan eh. Okay? Isa nga dyan Bitangkol ba? Hindi, yung nag-deal ng Pantrangko. Benji Bitangkol. Mga ganyan. Si Benji was original pa ano. Yun ang financier. Investor. Yun ang business model ng Rappler. Nung naubos yun, kumuha sila from outside. And therefore, National Endowment for ang Democracy. kanilang trust ng news depende doon sa interest ng kanilang Hinihingan. patron for the time being. Okay? Compared now to an online news organization, na subscriber base ka, you are out to please your audience. Yes. So therefore, you're obliged to give them the real news. Real unbiased news. Okay? Ngayon, ang ginawa ng Rappler, antagonize the audience. Okay. Mali yung business model na yun. Kasi you antagonize the audience because you're following the line of your principals. Hindi, in this particular instance, isa lang ang audience niya. Yeah. The principal. Yun na nga. Correct. Doon naman sila nagkamali. And I have to... And I have Dito, wala, yung tungkol sa ibang ano, wala. I have to argue, dapat nga siguro... So propaganda, machine It is a machine. Dapat ginawa rin ng ating mga kailang kaibigan sa Rappler. Medyo pinantay nyo naman yung coverage na, medyo, wag naman masyadong ganyan ang coverage mo sa Malacanang o sa business. Yung angulo, masyadong i-skew nga. Doon naman nagkamali. I don't agree with that yet. But then again, one can say the same thing for a lot of the mainstream newspapers right now. Kaya nga nalalaglag sila eh. Kaya nga. Di ba? Nalalaglag. Kasi Sino pa ba ang viable dyan? get real eh. Get Bigla real. na lang, front page na lang bigla yung raid. Ay, excuse me, dapat di ko sila. Di ba? Yung ganun eh. Kumikita po ang online. Ba't ganun, di ba? Kumikita ang online news sa totoo lang. Sa subscription. Yes. Kasi pag gusto nung mga nakakabasa ng inyong news, They will magsusubscribe. Yung ibang mga publication sa US and elsewhere na dating paper print na nagsiswitch online ngayon, kinukuha at pinipili nila makuha yung business model na yan na ginawa ng mga original na online news na subscription based. Yung stake. Ang problema dyan sa mga established na news organization na yan, napakalakas noong sila tinatawag na influence ng big business. Kaya nahihirapan din sila na kunin yung simpatya ng mga readers. Unlike kung magsisimula ka from scratch, alam nung reader, walang influence ng big business. Tsaka yung readers, Kaya nga hindi mo na malakas. naluloko. Kaya kita mo, malakas ang podcast. May kanya-kanya. Shortcut ka na. Diretso ka na ron. Shortcutin mo na eh. You have Diretso ka na you ron. have your own TV show. Dati wala na. Wala yan. So what we're saying here, ang media po, crossroad. Yes. Crossroads. Yung mga Hindi natin alam kung saan papunta ito. news barons of old, wala na yan. Malabo na yan. Ay, di mo na kayang latiguin. Wala. Hindi na ngayon. New York Times ka, nagbanatan na eh. Doon? The staff, the editorial group versus the publishers, versus the owners. Nagbanatan na sila dyan. In other words, yun may mga news organizations na online na walang sacred cow. Wala. Wala. Kasi nga, ang kanilang, they owe their existence to their readers, to their audience. They don't owe their existence to anyone particular. advertising. Wala. Yan po ang complexity ng media ngayon. Nagkakaroon ng panibago dyan. Kasi yung traditional media, asa-asa sa advertisers. Sino ba advertisers? Hindi ba big business? And therefore, may control sa iya. Sinabi mo. They can withdraw. They can withdraw their advertising. Hindi lang yun. Patatanggal pa yung nagsulat tungkol sa kanila. Hindi na i-withdraw. Alam mo, nabanggit mo, umattend ako ng, hindi ko nababanggitin yung ng press briefing kahapon. Again, isang major real estate developer. Yung mga condo na studio type, 10 million.
2-bedroom, 15 million. Sana hindi siya 3-bedroom, sa 20 million. Santahan, Ang mura naman nun. Oo nga eh. Ang mura. Ayan, press ko. Ako, the usual ako, pag tinanong ko, what are the lessons from the pandemic? Mga kanyang kagad. Yung katabi ko, yung si ano, what is your sustainability? Nagsosolar na ba kayo? Yeah. May nasa harap, alam mo kagad kung sino yung talaga nakakakuha ng advertising. What is the feeling of your, what is the old world charm? Sabi ko, agad-agad, ito nakakuha ng advertising itong kinayon. Ganyan na ang buhay ngayon eh. Old world charm, parang Nagkataon old world sila charm. ang pinakamalaking dyaryo daw na Yeah. nagkiklaim na pinakamalaking circulation na pinaka-influential. Sige, kayo na lang. Ganun. Teka, meron lang akong konting side comment. Oo. Sabi ni Onyok, hindi raw niya malaman kung ang forma ko palos o Tony Falcon. Hindi po, malayo kayo. Hindi na ako nagsusunod. Tawagin na raw na Tony Palos. Mali! Mali. Sila galang. Ayos nga eh. Sila, Ay, ako'y Sorry. Alam mo, NBI agent. hindi, alam mo kung sino. NBI pa. Ikaw si Cillian Murphy. Peaky Blinders ang dating mo, bro. Ayan. Nakakurbata ng sombrero. tapos, nakaganda. Anyway, Palos o Tony Falcon? Pere. anyway, tapusin natin yung masa. We congratulate. Lagalag, Eddie Fernandez yun. Oh, yun. Okay, tapusin natin yung sa mga kaso. Okay. Basta we congratulate your fight against press freedom. Ngayon, matagal na. And good bully for your business template. Ay, nako. Okay. So, ngayon, Sunny Trillanes, Okay. Maria Ressa, matagal na rin lumilitaw dahil sa dami ng mga alleged retractions. I use alleged kasi hindi pa pala tapos. Oh, really? Sa mga alleged Akala ko ba dismiss retractions. na yung kila... The second case, nag-file ng petition for certiorari ang OSG with the Supreme Court dahil they say that the judge in the second case acted with grave abuse of discretion. What is the meaning of that, certiorari? What's the... And what case is that? Yes, what is... What was the issue? Ano yung second? Ay, ito yung Drug case din. Na Yes, di ba nag-withdraw tatlo yung drug cases? Oo. Na nag-withdraw yung kanyang tauhan ng testimony, nag-recant yung kanyang tauhan. At sinabi niya na hindi siya, pinilit lang siya sabihin na kinuha niya yung pera from... Ito yung hinatid yung pera sa bahay. Yan. 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 So, kasi, di ba, ang primary witness dyan, si yung dating NBI, Ragos. Ayan. Ragos. Dating. Ragos, nag-recant. Okay. Ang Yes, problema, yes. di ba, nag-recant, dinismiss tuloy yung kaso. Allegedly, based on the recantation. Ang problema, may ibang witnesses Yes. na hindi nila pinansin, na hindi kinonsider ng court, at yung isa, conspicuously absent bakit dun sa papansin- decision. Attorney, ba't papansinin yun? Hindi naman nag-recant. Oo. Okay. Dapat ang panapansin mo lang yung nagre-recant. Oo. Lalong-lalo na, may allegation kasi na kaya yun yung testimonya ni Ragos ay dahil na-threaten siya. At ang nag-threaten sa kanya, Yung PAO. attorney. Oh. Nag-investigo ang PAO attorney. Pag nakita mo yung dalawa, ay mas intimidating pa talaga ang Ragos. Napaka-mukhang santo nga ito si Pao. Hindi si Percy Acosta. Oo nga, yung taga-Pao, nakita ko eh. Nakita niyo. Mukhang santo nga eh. Plus, straightforward, na hindi nila mabuwag yung testimony niya. On the, opposing the recantation. So nag-file ngayon ang government side. Umakyat ang kusol because din. Ang dinimanda yung judge. Yes. Oh, yes. Grave abuse ka. Because, Ang ano kasi dyan, dalawa sila eh. Si Ragos plus an NBI agent eh. Hindi dalawa naman sila nagre-recant eh. yun. Di ba, baliwala eh. Dalawa silang Dalawa silang naghatid eh. ng pera. At saka, yung NBI agent, dinescribe pa niya kung ano suot ni Madam. Yun, Alam niya. Alam niya. At saka, Present siya, in other words. presence and other words. Hindi hearsay. Hindi. At saka nakita din niya kung sinong kasama. So, yes. And there's testimony on kung sinong kasama. Oo. Sino? Alam nyo, under better circumstances, kung naprotektahan talaga yung kasama na yun, dapat meron pang sexual harassment. Yes. Bakit naman? Lalaki yun eh. Oo nga. With gender neutral. Yun yan. Ngayon. Sexual harassment. Tapos na yung era na yun, pare, na isang gender lang ang Ba't nahaharas. walang nag-aharas sa akin? I feel left out Hanap tayo. Kaya alam, Wala ba akong kakwenta-kwenta?
Hindi, wala lang kami Lagalag ka eh. pambayad. Lagalag ka. Lagalag. Nasa outfit mo eh. Nasa outfit mo eh. So, ayun, in this case, yan, worth watching. Worth, waiting for itong petition for certiorari sa Pero Supreme Court. may nagsasabi nga, nagbago na ihip talaga. Iba na talaga ang panahon ngayon. Kasi po, bumaba na ang presyo ng droga sa merkado. Okay? Yan ang kaya nagbago na ihip Bumaba ang presyo. ng droga. Kumikita na naman yung mga crime scene. Nung panahon ni President Duterte, tumaas. Ganun. Sobrang taas. Oo, ang Kaya hirap. hirap- Naging prohibitive. Shortage eh. Naging shortage. Supply and demand. Wow. Hindi, tsaka ang laki ng That risk. is- that is ang not laki good. ng risk to sell. Oo. Para pedal. Ano ba yung pedal? Benta. Magtulak. Benta, magtulak. Mag-push. Okay? Ang laki ng risk. And therefore, gusto mo malaking kita. Therefore, tumataas yung presyo. Eh ngayon, hindi na ganun kalaki risk. Eh. So, bumaba. Besides, tumaas na ang supply. So, bumaba na ang presyo ng droga. So, nagbago na talaga ihip. Hindi lang yun, yung ramdam mo yung suporta sa prosecution. Prosecution, represents the executive eh. Yes. Yan yung pananaw ng executive. Talagang, kaya hindi ako sumasang-ayon sa sinasabi na dapat fair, dapat Wala yun. Wala. No, the DOJ, Is an the executive. prosecutor, takes the side of the people. Yes. So, kaya people of the Philippines, prosecute yung DOJ. Kakampihan nila yung Estado. Okay? So, kailangan din, siyempre, papasugurin mo sila into cases against very dangerous criminals. Kailangan maramdaman nila yung suporta. Okay. So, ang kaso, lately, kahit yung mga pulis natin, pagka Suporta galing kanino? Sa publiko? Sa government? Government. Government. Kasi yan ang magpoprotekta sa Kasi- yan yung sasalag. Ano nga yun? Ang sinasabi nga natin palagi, the DOJ belongs to the executive branch. Hindi naman sila nasa judiciary. Oo. Oo, executive to. Kaya pag tingin... Kasama sila doon sa contest. Alam mo, kahit Oo. Kaya kung ang Nire-referee kung ang, yes, kung ang tingin nila, ikaw ay nagkasala, talagang dapat sugurin ka. Hindi mo pwedeng, hindi magiging kailangan ganito. Hindi pwede. Oh. Tip to Kailangan, hindi. Hindi pwede. Gagawang kita ng kagaya niyan. Yung mga, maski na mga, nagplaplanta ka, o kung may ginagawa kang kalokohan, talagang susugurin kita. Hindi mo pwedeng, hindi, kailangan human rights. Wala yun. Baka naman sabihin road rage ang DOJ. mas malala pag sinabi ng Senado. Road rage na yung ginagawa nyo, DOJ Kaya magkaiba ang DOJ and BETLAT at saka yung mga SBI o kaya SBI. Ibang papel nila. Yung SBI, Senate Bureau of Investigation, iba yan. Iba yan. Yung House, iba rin yun. Ito, totoong NBI ito o kaya police. Hindi yung House Raiders of the Lost. Ayan. The Iba yan. Raiders of the Lost Rice. Iba yun. Iba yan. Yung House naman, Senate, yung Senate, Senate iba yan. Bureau of Investigation. Oo. So, nakausap ko yung ilang mga nagpo-prosecute o yung mga tumutulong sa mga nagpo-prosecute ng ilang mga kaso dito na binanggit natin. At sinasabi nila, if we go down, then we go down fighting. Pero fight tayo dito. Yes. Kasi naniniwala sila dun sa kaso. Kaya ako, naawa ako sa mga piskal eh. Yun, nakakalungkot. Sila ang frontline. Oo. And yet you support. Yeah. Very sparse. Hindi, ganun Nowadays, ang pati yung mga pulis, kailangan nagsasama sila palagi. Para yung ebidensya nila Tama yun. yung ebidensya. Para Sapat para mabanatan. makaprosecute at saka makapanalo ng kaso. Pero what's striking dito sa sinasabi nyo is that it really emanates from above na kailangan to stiffen their spines. Na talagang maramdaman nila na Kaya nga ganyan. parang panahon ni President. Kaya nga ganyan ang halimbawa ni Secretary Remulla, si Boy. Wala yan. Executive branch kami. Hindi naman kami huwis eh. Hindi, banatan nyo kami kung gusto nyo. Okay. Pero, prosecute namin kayo. Iba ang lingwahe nila. Iba yung lingwahe dyan. Okay. Yeah, so ang ano natin dito is that
Iba nga talaga ang panahon ngayon. Iba na. Iba ang isip na, ng iba na, hangin. iba. Kaya Isipin mo, nagkaka-press freedom sa tax. Iba talaga. Di ba? Ano. So, na-connect pa nila There's yan. no other way na kung hindi ang tax po press freedom issue. Issue, oo. Hindi pandaraya yan. Hindi. Magbabalik ang karambola. Oras natin, 9:02 ng umaga. Karambola sa DWIZ.